Isang pinagpalang umaga po sa mga pinagpala ng Diyos. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. It's worship time. Truly, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad. Amen? At sa lahat po ng mga pinagpala ng Diyos, pwede po ba nating i-share ang pagpapalang yan? To bless someone, always declare, batiin ng katabi ng 2 thumbs up, batiin natin ng you are Charito. We are blessed and highly favored. Amen? Isa po sa katotohanan ng salita ng Diyos na isang mabuting bagay ang laging magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? At alam po natin na kung paano nating nararanasan ang biyaya ng Diyos na siyang kumikilos din sa atin, maging sa ating pagsamba. Ito po ay resulta ng kabutihan at biyaya ng Diyos at tinapos ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman sa oras na ito, ang lahat ng ating gagawin ay katanggap-tanggap na dahil tayo ay katanggap-tanggap dahil sa ating Panginoon. Amen? I-enjoy na lang po natin ang presensya ng Diyos sa lahat ng mga nakaranas ng tunay na pag-ibig at pagpapala at pabor. Ibalik natin ang tunay na pagsamba at papuri sa ating Diyos sa buhay. It's worship time. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya. Ikaw ay sapat na at higit pa sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon. Sama-sama tayong pumalakpak. Sumayaw sa presensya ng Diyos. Awitin ang buong puso. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at tubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasol, hindi magkukulang sa batang at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw sa batang at higit pa. Sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa pagkat. Salamat o Diyos. Di mapitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at tubo. Di mapipigil sa pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pasol, hindi magkukulang sa batang at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw sa batang at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Ikaw ang lahat sa amin. Sama-sama natin ideklara mula sa ating puso. Ikaw ang aking pasol, hindi magkukulang.
at higit pa biyaya. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, kay sapat na. Ikaw ang aking pasol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa ang biyaya mo, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, kay sapat na. Minsan pa, ikaw ang aking pasol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa ang biyaya, yang mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, kay sapat na. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, kay sapat na. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, kay sapat na. At higit pa, oh, oh, Jesus, oh, Diyos. Salamat, Panginoon. Woo! Malakas sa palakpak pa para sa Panginoon. May mas lalakas pa dyan. Itong papuring ito ay naglalarawan ng kabutihan ng Diyos. Tunay na ang sino mang na kay Kristo ay plero, kumpleto. Amen? Dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat na at higit pa sa ating buhay. At ito ay aapaw at aapaw. At maging ang mga tao sa paligid natin ay makikita nila ang biyaya ng Diyos, at ang biyaya ng Diyos ang magbibigay ng kapurihan para sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin minsan pa ang ating Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil nang mula ka naming nakilala, ay nagkaroon kami ng buhay. Ang aming espiritu ay muling nabuhay. At sa pamamagitan nito, ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makasamba sa iyo, Panginoon, sa espiritu at katotohanan. Salamat. Ito ang tunay na pagsamba dahil sa iyong mga gawa, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Walang hanggang ang iyong kabutihan. Walang makapapantay sa iyong mga gawa. Salamat, O Diyos. Patuloy natin damhin ang yakap na presensya ng Diyos. Salamat. Mahal kita. Walang hanggang ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko kabutihan ng Diyos. Mahal kita. Walang hanggang ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa aking ibig, awitin ko ang
kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang winig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos, aking Ama. Ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago kabutihan mo, kailan may di magbabago kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago kabutihan mo, kailan may di magbabago kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Awitin natin ng buong puso ang katapatan ng Diyos. Siya nga po, Panginoon. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko
magkailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Salamat, Panginoon. Malakas sa palakpak. Gawin natin to para sa Panginoon. Ipalakpak mo ang iyong mga kamay kasama ng iyong puso na sumasamba sa Diyos sa buhay. Salamat, Panginoon, kung paano namin mas nauunawaan ang iyong dakilang pag-ibig, ang tinapos mong gawa sa krus, at ang kagandahan at kamangha-mangha mong biyaya, Panginoon, ay ito ang nagtutulak sa amin sa tunay na pagsamba. Ang pagsambang katanggap-tanggap, hindi dahil sa aming gawa, kundi sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Biyaya mo rin ang kumikilos sa aming buhay, sa tunay na pagsamba, Panginoon. Salamat. Ang mga awiting ito ay naglalarawan kung sino ka sa amin. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat kami ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan mo, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat. Mari po ba natin palakpakan ng Panginoon? Sabihin mo ang pag-angat, pagsamba mo sa Diyos. Isantabi mo muna ang lahat ng bagay. Narito ka para sumamba ng tunay na pagsamba. Ibigay mo mula sa iyong puso. Ikaw at ang Diyos lamang. Sabihin mo sa Kanya ang pasasalamat. Salamat, Panginoon. Maingat naming binabalik sa iyo ang pinakamataas sa papuri. Pasasalamat, Panginoon. Nakarapat-dapat lang na ikaw ang tumanggap, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, na aming tagapagligtas, ang lahat ng iniligtas at pinagpala ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Malakas sa papuri para sa Panginoon. Salamat. Salamat, dakilang Diyos. Sa Diyos ang papuri. Bago tayo umupo, encourage mo minsan pa ang bawat isa. Sabihin mo sa Kanya, mahal ka ng Diyos. Salamat po. Tayo pong lahat ay makakulpon. Well, praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, everybody, clap your hands. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Yes. Do you always believe that? Yes. Do you confess that every day? Let's do that today. Everybody say, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Let's give the Lord a clap of praise. Thank you, Jesus. Well, how are you today? All is well. Indeed, all is well because grace is greater than all. Can you say amen? Well, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito, ako po si Bishop Emmy.
Ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And also, joining us online, the EMI Online Season 5 students from different parts of our country, Luzon, Visayas, and Mindanao. And also, from over 40 international locations. Palakpakan natin si Lord. Welcome, welcome, welcome everyone. More intentional learning. Learn more and learn it more. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. And if not asking too much, and of course I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform, mga kabiyaya na TikTokers. Kasama nyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace. Pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace Nuggets on Reels. Don't forget to like and share po sana mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Inaasahan ko po ang inyong pagsuporta para sama-sama nating itaguyod ang napakagandang mensahe ng biyaya ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace Nuggets on Reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya, because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagbubunyi ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan, tulad ng nasusulat sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. And if you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Can we say that together? One more time. For the last time. I believe that with all of my heart, and we believe that with all of our hearts here at EMI, that today is your healing day. Today is your blessing day. Today is your miracle day. Can you shout amen? Amen. Let's give the Lord a clap of praise for that. Let me encourage you also to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko pong sinasabi ito sa inyo mga kabiyaya, at sana hindi po kayo napapagod ito marinig, dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ko napapagod palaging ipaalala ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo't higit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast.
you are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Palaging tandaan, mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you so much for watching this broadcast. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and join with us, worship the Lord with us, and join us in one of our worship services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us today via online. Maraming salamat din po, mga kabiyaya, sa lahat ng naparito sa loob ng bulwagang ito para sama-sama nating sambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. One more thing, mga kabiyaya, para po sa mga full grace pastors, church leaders and workers, and full grace enthusiasts, ang Pastors Academy ay nasa online na po. Pastors Academy Online via Google Classroom. Ito po ay libre at once a month lang. You need to register to join this study. For more information, you need to visit the EMI Facebook page. You can see the link on your screen. Nag-start na po ang registration. For our EMI Online Season 5 students who are joining us today, don't forget to check your attendance at EMI Season 5 Classroom. You can see the link on your screen. Please like and comment present. Don't forget to indicate your location, mga kabiyaya. Also, don't forget to do your life application paper, LAP, after the broadcast. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 79. For EMI Online Season 5 students, this is your Session 2. Today, we are going to continue our discussion on Understanding Biblical Worship, Part 2. Let's commit this verse to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you are good and your goodness is running after us. Mabuti kayo at hinahabol kami ng iyong kabutihan. Sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng aming mga pagkukulang, hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa amin, ang iyong kagandahang loob at ang iyong sukdulang biyaya na palaging sapat at higit pa.
Pinagkakatiwala namin sa inyo ang pag-aaral po na ito. Ano man ang aming sasabihin at gagawin, magbigay lamang ng kapurihan sa marangal mong pangalan, pagpapala sa bawat isa, at ito po ang aming dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Thank you, Jesus. Now, let's do a very quick review. Last week, we discussed the preliminary of this particular topic, the biblical worship. What is biblical worship? Laging tandaan, mga kabiyaya, na hindi lahat ng pagsamba ay pare-parehas. Mayroon pong pagsamba na tinatanggap ang Diyos, mayroon pong pagsamba na hindi tinatanggap ng Diyos. There is a kind of worship that God accepts, and there is a kind of worship that God rejects. Kaya ang tanong, what is a biblical worship? John chapter 4, verse 23. Jesus said, as he was talking to the Samaritan woman at the well, "Yet a time is coming, and has now come, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth." What kind of worshipers? True worshipers. I want you to underscore that. Kapag may true worshipers, merong false worshipers. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi lahat ng pagsamba ay tinatanggap ng Diyos. Merong tunay, merong 295. Ibig sabihin, fake. Hindi totoo na pagsamba. Maaring sincero ang tao, pero hindi po sapat ang sinseridad. Because people can be sincere and yet sincerely wrong. That is why we have to do it the way God wants it to be done. Again, verse 23, "Yet a time is coming and has now come, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks." Napansin po nyo, merong klase ng pagsambang hinahanap ang Diyos. Hindi lahat ng pagsamba ay tinatanggap ng Diyos. What is a biblical worship? We already provided two solid answers. Atin na po itong tinalakay noong nakaraang linggo. We're not going to expand this anymore. We are not going to explain this anymore because we already did. Pero nais ko po basahin natin ito ng malakas. Sit up straight and let's read this out loud. Biblical worship, number 1 is a born-again worship. Number 2, biblical worship is a spiritual worship. Then we followed this up by asking the question, what is a spiritual worship? And we provided 3 solid answers from the Word of God. Again, I am not going to explain this because we already did. Sana hindi nyo po nami-miss out ang mga discussion po na ito. But for all the reasons in the world, by chance you miss, you can always do the catch up. Meron po tayong video archive sa EMI page. Let's read this out loud. What is a spiritual worship? Number 1. Requires a spiritual relationship with God. Number 2. Reflects the invisibility of God. Number 3. Offers spiritual sacrifices to God. Sana po nasundan nyo ang paliwanag at ang atin pong mabiyayang talakayan sa paksa po na yan, sapagkat mahalaga po ang usapin ng pagsamba. Ginagawa po natin yan on a weekly basis. Just imagine, every first day of the week, we come together and worship. And let me just tell you that we are going to spend our eternity worshiping God forever and forever, para siyempre, para siyempre. Can you say amen? Palakpakan si Lord.
We need to move on and we need to continue our discussion on this topic, Biblical Worship Part 2. What is a biblical worship? Number 1, a born-again worship. Number 2, a spiritual worship. Number 3, a scriptural worship. Ito pong tunay at makabiblyang pagsamba ay kailangan ayon sa kasulatan. Worship should be based on the scripture. Worship is not a matter of taste, not a matter of style, but a matter of truth. Kailangan ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Now, before we proceed, let me just share with you the wrong concept of worship. Kasi kung mayroong tamang konsepto, ayon sa katotohanan, meron din pong maling konsepto. Tandaan po natin, na-appreciate natin ang isang magandang katotohanan mula sa backdrop ng maling paniniwala. So we can begin to appreciate what scriptural worship is all about, just painting this on the backdrop of wrong concept of worship. Let me share this with you. Number 1, a wrong concept of worship is attendance worship concept. Ito po yung konseptong maka-attend lang. Ang pagsamba ay tinuturing na parang isang event. Basta maka-attend lang, samba na. Wala sa puso, physically present, but mentally absent. Nasa church, pero ang isip nasa trabaho, nasa bahay, nasa pasyalan, o kung saan-saan pa. Pero dahil ang konseptong ito ay nagsasabi, basta napunta ka sa simbahan, okay na yan. Ang tawag po dyan, attendance worship concept. Mali po ang konsepto na yan. Number 2, performance worship concept. Ang konsepto pong ito ay nagsasabi ng ating tunay na pagsamba ay ayon sa ating performance. Para po sa mga mananamba, diyan po sa inyong kinatatayuan. Para naman po sa worship team, worship singers, backup singers, and musicians, sa ibabaw ng entablado. Ito po ay tumutukoy sa kanilang performance, ang kanilang husay, ang tugtugan, ang kantahan, ang ilaw, ang tunog. Please don't get me wrong, hindi ko po minamaliit ang kahalagahan ng mga ito. Pero hindi po ito ang garantiya na tatanggapin ng Diyos ang ating pagsamba dahil halos perpekto ang kantahan at tugtugan. Maganda po ito, pero hindi po ito ang pamantayan ng pagsambang tinatanggap ng Diyos. Mayroon po mga simbahan na walang kagamitan katulad ng ibang simbahan. May mga simbahan ng kanilang mga tugtugan, kantahan ay hindi singhusay ng ibang simbahan. Pero basta ang pagsamba ay mula sa puso, tinatanggap ito ng ating Diyos sa Espiritu at katotohanan. Number 3, feeling worship concept. This kind of worship tells us that the gauge of your worship is based on feeling. Kailangan maramdaman ko. Kailangan maiyak ako. Kaya yung ibang mga worship leaders, hindi tumitigil hanggang hindi naiiyak ang mga tao. Inaabot na ng 30 minutes, inaabot na ng 1 hour. Dahil ang sabi nila, wala pang moving ang Holy Spirit. Ang moving ng Holy Spirit ay kanilang ibinabase sa pakiramdam ng mga tao. Kailangan makapanandig balahibo. Paano po yung walang balahibo? Kailangan tumatayo ang buhok. Paano po yung walang buhok? Ibig sabihin, hindi nila ramdam ang presensya ng Diyos dahil hindi tumayo ang buhok nila at dahil wala namang buhok na tatayo o wala silang balahibong tatayo o walang chicken skin. Kumbaga kung tawagin, parang goosebumps. Kailangan ka nanginginig, kailangan ka natutumba, kailangan ka nabubuwal, kailangan bumubula ang bibig, kailangan umiiyak para narito ang presensya ng Diyos.
Please don't get me wrong, hindi ko po minamaliit ang kahalagahan ng ating pakiramdam sa ating pagsamba. Pero hindi po ito ang mabisang batayan ng tunay na pagsamba. Maraming mga umiiyak sa pagsamba, hindi dahil sumasamba, dahil sa dami ng mga bayarin ng buhay. Dahil po sa problema sa asawa, problema sa magulang, problema sa anak, at problema sa ekonomiya. Kaya hindi lahat ng umiiyak sa loob ng simbahan ay naiiyak sa kabutihan ng Diyos. Ang iba'y naiiyak dahil sa problema ng buhay. Kaya hindi po sapat na basihan ang pakiramdam. The truth is, worship should be based on faith, not on feeling. Remember what the Bible says, we walk by faith and not by sight. Matthew chapter 18 verse 20. For where 2 or 3 gather together in my name, there am I in the midst of them. Kung nasaan ang 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya po ay nasa ating kalagitnaan. Ang garantiya kapag tayo'y nagkakatipon sa kanyang pangalan, sinigurado ng Panginoon, nandun siya sa ating kalagitnaan. May naramdaman ka man o wala, ang totoo, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, nandito ang Diyos sa ating kalagitnaan. Can you say amen? A scriptural worship is a worship based on the scripture. Remember this, worship is not a matter of taste, style, or personal feeling, but a matter of truth. Let me show you the scripture. John chapter 4 verse 23 up to 24. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. I want you to underscore that. In spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Verse 24. God is spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. Napansin niyo po ba? 2 beses binanggit in spirit and in truth. Verse 23 and verse 24. In spirit refers to your born-again spirit based on the immediate context of chapter 3 of the book of John, which we already explained noong nakaraang meeting po natin, last Sunday. Pinaliwanag ko po sa inyo ng spirito ay tumutukoy sa born-again spirit. And also, the spirit refers to the spirituality of our worship. Ito'y tumutukoy sa espiritualidad ng ating pagsamba. Hindi po gumagamit ng litrato, hindi gumagamit ng imahin, hindi gumagamit ng estatwa. Because God is spirit. And His worshipers must worship in spirit and in truth. This refers to our spiritual worship that covers our spiritual relationship with God, the invisibility of God, and our spiritual sacrifices that we offer to God, the fruit of our lips, confessing His name, our praise and worship. Can you say amen? Not only in spirit, but Jesus said also in truth. In truth refers to the Word of God, because the Word of God is the truth. Can you say amen? Let me show you the scripture. John 17:17. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Ang salita ng Panginoon ay katotohanan. Ang isang makabiblang pagsamba ay ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kailangan, anuman ang ating ginagawa sa loob ng simbahan, sa akto ng ating pagsamba, ay kailangan umaayon sa salita ng Diyos at hindi lumalaban sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Worship should be truthful.
Worship should be based on the truth of the word for it to be biblical. Biblical worship is scriptural worship. God cannot accept just any kind of worship. Nabanggit ko na po sa inyo yan ng paulit-ulit. Hindi po tinatanggap ng Diyos ang kahit ano lang na pagsamba. Ang kailangan ay ang pagsambang ayon sa Espiritu at katotohanan ng salita ng Diyos. Can you say amen? Amen? Natutunan po natin sa ating pag-aaral na hindi tinatanggap ng Diyos ang pagsambang ginagamitan ng ribulto sapagkat ito po'y mahigpit na ipinagbabawal sa banal na kasulatan. No matter how sincere you are, God cannot accept any kind of worship using graven images. Kailangan kong maging maingat sa bahaging ito sapagkat katulad ito ng pagtapak sa manipis na yelo. Dahil ang ating mga kababayan, maging ang buong Pilipinas sa kabuuan, marami sa atin ang sumasamba sa Diyos gamit po ang ribulto. Gamit po ang mga nililok na bato o kahoy upang ito ay sambahin. I am not condemning you if you are watching this broadcast. But I believe you need to hear the truth. And I am taking all chances and I am biting the bullet saying this to you. Sincerity is never enough. You can be as sincere as you can be, but you can be sincerely wrong. Kailangang sumamba tayo sa Diyos sa tamang paraan. Hindi tinatanggap ng Diyos ang pagsamba na ginagamitan ng ribulto. Let me show you the verse because the verse is the voice of God. Exodus chapter 20 verse 4 and 5. You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. Verse 5. You shall not bow down to them referring to graven images, or worship them, referring to graven images. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sins of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me. Pansinin niyo po ang napakasela na bahagi sa huling bahagi ng talata. Para sa mga sumasamba sa ribulto, ito ay akto ng pagkamuhi sa Diyos. Making and using idols to worship God is hatred toward God. Ang tindi, Di po ba kapag gumamit ka ng ribulto, sinsiro kang sumasamba, pero ang pagkakatanggap ng Diyos dito ay pagkamuhi. Namumuhi ka sa Diyos kapag ginagamitan mo siya ng ribulto sapagkat itinulad mo siya sa ribulto. Ang ribulto ay merong limitasyon. Ang Diyos ay Espiritu, walang limitasyon. Ayaw ng Diyos na siya itulad sa bato at kahoy dahil ang mga ito ay nilikha lang ng Diyos. Mas malaki ang Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Sambahin natin ang dakilang manlilikha at hindi ang mga nilikha. Shout amen! Deuteronomy chapter 12 verse 4. Do not worship the Lord your God in the way these pagan peoples worship their gods. Ang tindi. Ang tindi po ng verse na ito, sinasabi sa atin na hindi tinatanggap ng Diyos ang pagsambang katulad ng pagsamba ng mga pagano. Ano pat sinabi niya, huwag niyo kong sambahin. Huwag nating sambahin ang Diyos sa paraan na ginagawa ng mga pagano. How do pagans worship their gods? They use graven images. Yan ang paraan ng pagsamba ng mga pagano. Keep this in your mind, lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito. Any worship of God using graven images
is absolutely unacceptable. I want to say that again. Any worship of God using graven images is absolutely unacceptable. In matters of taste, swim with the current. In matters of truth, stand like a rock. Worship is not a matter of taste, but a matter of truth. That is why we need to worship God not only in spirit, but also in truth. Can you say amen? Mapanganib po ang tayo po ay maging very presumptuous. Akala natin tama. Akala natin tinatanggap ng Diyos. Sabi ng mga Katagalugan, maraming namamatay sa maling akala. Kasi akala niya tama, pero mali pala. Hindi tayo maring sumamba sa Diyos sa paraan ng akala. Akala ko katanggap-tanggap sa Diyos. Akala ko natutuwa ang Diyos. Akala ko okay na to sa Diyos. Hindi po. Kaya niya ibinigay ang kanyang salita sa atin upang maging gabay natin, hindi lang sa pang-araw-araw na pamumuhay, kasama rin ang ating paglingkod sa Diyos at ang ating pagsamba ay paglilingkod natin sa Diyos. Can you say amen? Let me show you the danger of doing it the wrong way. Leviticus chapter 10, verse 1 and 2. Aaron's sons, Nadab and Abihu, took their censers, put fire in them, and added incense, for they offered unauthorized fire before the Lord, contrary to His command. Si Nadab at si Abihu ay mga anak ni Aaron. Sila po'y mga saserdote. Pero sila po'y nagkamali sa kanilang paglilingkod na naghandog sila sa Panginoon gamit ang unauthorized fire. Underscore that. Ibig sabihin, kung merong unauthorized, merong authorized. Merong katanggap-tanggap, merong hindi katanggap-tanggap. Merong apoy na tinatanggap ang Diyos, merong apoy na hindi tinatanggap ng Diyos. Labag sa kanyang ipinag-uutos. Look at verse 2. What happened? So, fire came out from the presence of the Lord and consumed them, Nadab and Abihu, and they died before the Lord. Take note, sumamba gamit ang hindi katanggap-tanggap na apoy, ikinamatay po nila. Sapagkat hindi po lahat ng paghahandog ay tinatanggap ng Diyos. Meron pong authorized, meron pong unauthorized. Hindi po tinatanggap ng Diyos ang anumang pagsamba na hindi inaayunan ng salita ng Diyos. Why did this happen? Because the Lord forbids to use any kind of fire. It should be the fire that comes from the altar of God. Tawag dito, authorized fire. Exodus chapter 30 verse 9. Do not offer on this altar any other incense or any burnt offering or grain offering, and do not pour a drink offering on it. Napansin nyo, hindi po pinapayagan ang ayon lang sa kagustuhan mo. Hindi pwedeng diskarte mo. Hindi pwedeng taste mo. Hindi pwedeng feeling mo. You have to do it right. Mayroong tamang paraan ng pagsamba. Look at Leviticus chapter 16 verse 12. He is to take a censer full of burning coals. Where? From the altar before the Lord. And 2 handfuls of finely ground fragrant incense, and take them behind the curtain. Ang apoy
ay kailangan manggaling sa altar ng Panginoon. Hindi pwedeng manggaling kung saan-saan. Hindi pwedeng manggaling sa kusina. Hindi pwedeng manggaling sa iniihaw mong pagkain. Hindi pwedeng manggaling sa lighter o posporo. Hindi pwedeng manggaling sa ginawang apoy ng tao. Ang apoy na tinatanggap ng Diyos sa paghahandog sa kanyang harapan ay ang apoy na galing lamang sa dambana ng Panginoon. Can you say amen? Bakit? Sapagkat anumang gawain para sa Panginoon, dapat gawin ayon sa salita ng Panginoon. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Hallelujah! It has long been debated what is the right worship. Is it solemn or joyful? Pinagtatalunan po yan, matagal na. Ano bang tinatanggap ng Diyos na pagsamba? Tahimik o maingay? Kumisa nagtatalo pa nga ang mga Kristiyano tungkol dyan. Kinukutsa ng mga tahimik ang maingay at kinukutsa ng mga maingay ang tahimik sumamba. Hindi nila alam na parehas naman itong tinatanggap ng Diyos basta galing sa pusong tunay na sumasamba, sapagkat ito'y inaayunan ng salita ng Diyos. Let me show you the scripture. Again, it has to be based on the scripture. Habakkuk chapter 2 verse 20. Solemn worship is biblical. It is written, but the Lord is in His holy temple. Let all the earth be silent before Him. Okay ba kay Lord ang tahimik? Okay. Kaya kung ang personalidad mo, ikaw ay tahimik, pwede mo ring sambahin ng Diyos sa matahimik na pamamaraan. Kaya nga lang, hindi naman po lahat ay talagang gusto ang tahimik. Meron nga po pagka pinatahimik mo, tumatahimik na ng habang buhay. Dahil hindi sila mapakali ng tahimik. Talagang gusto nila maingay. E tinatanggap din ng Diyos ang maingay na pagsamba. Joyful worship is also biblical. Psalms 98 verse 4, make a joyful noise unto the Lord. All the earth, make a loud noise and rejoice and sing praise. Can you say amen? Amen. So okay ba ang tahimik? Yes. Okay rin ba ang maingay? Yes. Let me say this. Solemn worship is biblical, so is joyful worship. Ibig sabihin, kung gusto mo ng tahimik, may makikita kang tahimik na pagsamba. Bagay yan sa iyo. Kung gusto mo naman ng maingay, meron ka ring makikitang maingay na pagsamba. Meron ka ring makikitang balansyado, tahimik at maingay. Kaya depende yan sa kagustuhan mong paraan na hindi naman lumalabag sa salita ng Diyos. Can you say amen? Nasabi ko yan dahil gusto kong ibahagi sa inyo ang life application. Paano natin ma-apply ito? Kasi ngayong alam na natin ito, how can we apply this in our worship to the Lord? Let me share this with you. Life application. Number 1, sing to the Lord. Ang pag-awit sa Panginoon ay isang pagsamba. Huwag mong sabihin ay hindi ako marunong kumanta. Marunong ka, nagsashower ka, kumakanta ka. Nagbe-birthday ka, kumakanta ka. Meron kang videoke sa bahay. Meron kang sing-along, kumakanta ka. Siguro ang boses mo hindi pang concert. Pero hindi naman yung requirement. Basta ikaw ay marunong kumanta ka ng papuri sa Panginoon, tinatanggap yan ng ating Panginoon. Say amen. Amen. Psalms chapter 96 verse 1 and 2.
Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord. Praise His name. Proclaim His salvation day after day. Niligtas ka ba ng Panginoon? Meron ka bang dahilan para umawit? Masaya ka ba? Pinagpala ka ba? Pinaburan ka ba? Pinagaling ka ba? Awitan mo ang Panginoon. Sing unto the Lord. Amen. Kaya nga yung mga matatandang simbahan, merong hymnal, songbook. Kumbaga ang tawag, song hits. Para makasabay sa kantahan. Pero dahil makabagong panahon na, meron na pong mga LCD projector. Meron ng screen. Nakikita mo yung lyrics. Kaya pwede kang sumabay ng pag-awit sa Panginoon. Number 1, sing to the Lord. Number 2, shout to the Lord. So pwedeng sumigaw. Kaya kung nararamdaman mo, kaysa naman sumabog ka sa loob mo, isigaw mo na, mabuti talaga ang Panginoon. Mabuti talaga ang Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Let me show you the verse. Psalms 100, verse 1 and 2. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Sino lang ang pwedeng sumigaw? Yung masaya. Ikaw ba'y masaya? May dahilan po ba para magsaya? Ibig sabihin ba ng masaya walang problema? Ibig sabihin ba ng masaya ay milyonaryo lang? Ibig sabihin ba ng masaya ay may malaking bahay, may magarang sasakyan, nagmamantika ang uso sa sarap ng pagkain at bago palagi ang damit? Hindi po. Ang tunay na kasiyahan ay nakilala mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas at iyong Panginoon. Shout amen. Shout amen. Yan po ay mahalaga. Kaya kung nararamdaman mo na parang gusto mong sumigaw habang sumasamba, sumigaw ka lang. Huwag mo lang itapat sa tenga ng katabi mo. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po ba sa langit, sumisigaw din sila ng praise the Lord, hallelujah. Sa Book of Revelation, mababasa po natin ang sabi ni Juan, nakita ko ang maraming mga tao sumisigaw, Alleluia, purihin ang Diyos. Kaya kung sa langit, sumisigaw sila ng Alleluia, praise the Lord, tayo pong nasa lupa ng mga tagalangit ay sumisigaw din ng Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord. So everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Number 3, clap your hands. Number 3, clap your hands. Ang pagpalakpak ay isang akto ng pagsamba. Hindi ba pag may hinahangaan ka, napapapalakpak ka? Kapag humahanga ka sa ganda ng tao, sa galing ng tao, o sa ganda ng mga pangyayari, you clap your hands. Kung napapahanga ka sa kagandahan ng Panginoon at napapahanga ka sa kagilagilalas niyang mga gawa, ang palakpak ay pagsamba sa ating Panginoon. Palakpakan si Lord. Mas malakas pa. Come on, clap your hands. Psalms 47 verse 1 and 2. Clap your hands, all ye nations. Shout to God with the cries of joy. How awesome is the Lord, most high, the great King over all the earth. Kaya napapapalakpak ka. Because God is awesome. Can you say amen? Kahanga-hanga po ba ang Panginoon?
Kahanga-hanga po ba ang biyaya ng Panginoon? Kahanga-hanga po ba ang kanyang pagliligtas? Kaya hindi ka na kinakailangan pilitin pang pumalakpak. Napapapalakpak ka talaga dahil kahanga-hanga ang ating Panginoon. Clap your hands. Clap your hands. Everybody! Praise God. Praise God. Number 4, lift up your hands. Sa panahon ng pagsamba, ang pagtataas ng kamay ay isang akto ng pagsamba. Hindi po mayat maya sinasabihan kayo, itaas ang kamay, taas ang kamay, taas ang kamay. Nagmumukhang mechanical at para tayong nauutusan lang. Sinasabi ko po ito sa inyo dahil hindi kinakailangan sabihin ng song leader, itaas ang kamay. Alam mo, ng pagtaas ng kamay ay natural, kusang loob. Dahil pag tinaas mong yung kamay, sumasamba ka sa ating Panginoon. Ang pagtaas ng kamay ay isang akto ng pagsamba. Depende sa kung gaano kataas mo ito may tataas, ito po'y hindi po magmamatter. Yung iba po, pag nagtaas ng kamay, ganyan, parang panatang makabayan. Meron namang iba, pag nagtaas ng kamay, parang nakadipa. Merong iba medyo nakataas. Yung iba naman taas na parang lilipad na. Hindi ko alam kung gaano kataas nyo may tataas ang inyong kamay, pero ang pagtaas ng kamay ay isang pagsamba. Look at the verse. Psalms 134, verse 1 and 2. Praise the Lord, all you servants of the Lord, who minister by night in the house of the Lord. Lift up your hands. Where? In the sanctuary and praise the Lord. Ano ang kasabayan ng pagtaas ng kamay? Praise the Lord. Kaya pag nagtaas ng kamay, sumisigaw ng praise the Lord. Let's do that. Taas ang dalawang kamay. Everybody lift up your both hands. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Palakpakan si Lord. Amen. Remember, ang pagtaas ng kamay ay isang pagsamba. Minsan hindi mo namamalayan, butas pala ang kilikili mo. Okay lang yan. Dahil hindi naman yan para sa tao, para kay Lord yan. Kung minsan, baskil, basa na ang kilikili mo, okay lang yan. Sana walang amoy. Dahil kapag may amoy yan, yung katabi mo, must slain in the spirit. Hindi na rin yan halata dahil akala nila habang sumasamba, natumba. Pero ang mahalaga, pagtaas ng kamay, kinikilala mo ang kadakilaan, ang kabutihan ng Diyos. Shout amen. Number 5, dance before the Lord. Sabi ng iba, hindi ako makasayaw. Nahiya ako. Nagtitiktok ka. Wala kang hiya. Hindi ko sinasabing wala kang hiya. Sabi ko, hindi ka nahihiya. Yun ang ibig ko sabihin. Pag nagtiktok ka, hindi ka nahihiya. Pinopost mo pa. Tapos pinipm mo pa yung friends mo. Paki-like. Tapos sabi mo, bigyan kita spaghetti. Paki-share. Hindi ka nahihiya. Sumasayaw ka. Ang pagsayaw, mga kapatid, hindi kinakailangan perpekto ang dance step. Igalaw-galaw mo lang ang iyong katawan. Igalaw-galaw mo lang ang iyong paa, pagsayaw na. Sayaw na rin yan. Bakit? Sapagkat the mere fact na merong kang paa, igalaw mo ang iyong paa, sumayaw ka sa Panginoon dahil yan ay pagsamba. Amen? We need the verse. Of course, the verse is,
The voice of God. Kaya ko po pinapakita sa inyong verse dahil ang pinag-uusapan natin, worship should be scriptural. Huwag nating gagawin pag wala sa Bible. Pero pag nasa Bible, gawin natin. Psalms 149 verse 3. Let them praise His name with dancing. You see, yung dancing, isinabay sa pagpupuri. Let them praise His name with dancing and make music to Him with tambourine and harp. Antindi. Kaya yung pagsayaw ay tinatanggap ng Panginoon. Kaya depende na yan sa tibay ng loob mo. Yung iba, medyo sway-sway lang ng konti, ganyan-ganyan lang. Pero may mga iba, nag-head spin. Ang iba, mga kapatid, gumugulong. Ang iba, lumulukso. Bigyan natin sila ng karapatan at kalayaan sapagkat hindi naman pare-parehas ang karanasan ng mga tao. Ang iba, kaya po ganyan kasigla sapagkat naisip niya ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Naisip niya ang pagpapala, ang pabor ng Diyos. Nang si David ay maging hari ng Israel, pangarap niya po na maibalik sa Jerusalem ang arko ng tipan. At ng araw na ito'y maibalik sa Jerusalem, siya po'y sumayaw sa harap ng Panginoon. 2 Samuel chapter 6 verse 14, and David danced before the Lord with all his might, wearing a priestly garment. Napasayaw si David dahil nakita niya ang Ark of the Covenant representing the very presence of God. He danced. Not just dance, but he danced before the Lord with all his might. Kaya habang nag-aawitan, sumayaw, igalaw ang paa, galaw-galaw, galaw-galaw, para hindi ma-stroke. Mga kapatid, kung nakakagalaw ka at hindi ka gumagalaw, daig ka pa. Nung na-stroke na kahit hindi makagalaw, pilit gumagalaw. Kaya the mere fact na ikaw ay nakakagalaw, pasalamatan mong Diyos sa pamagitan ng pagsayaw, papuri, pagkilala, at pagdakila. Say amen. Amen. Number 6. Play music to the Lord. Play music to the Lord. Ang mga tugtugan ay pagsamba. Hindi ho lahat ay merong kakayahang tumugtog. Mapalad po ang mga binigyan ng talento, angking kakayahan para magamit ang kanilang mga kamay sa pagtugtog ng mga instrumento. Sapagkat ang pagtugtog ng mga instrumento ay isang pagsamba. Psalms 150 verse 3 to 5. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with tambourine and dancing. Praise Him with strings and flute. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Yan ang dahilan kung bakit sa charts merong mga musical instruments. Of course, paglipas ng panahon, nag-evolve ang iba't ibang mga instrumento. Pero basta may tunog, may kalansing, at may tono, at yan ay iyong ginamit, papuri at pagsamba, tinatanggap yan ng ating Panginoon. Sapagkat yan ay pagkilala sa kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya sa saliw ng tugtugan, umawit, pumalakpak, itaas ang kamay, igalaw ang paa, sapagkat yan ay papuri sa ating Panginoon. Can you say amen? Number 7, give to the Lord. Ang ating offering ay pagsamba sa Panginoon.
Sa tuwing tayo'y nagbibigay, sumasamba tayo. Hindi tayo nagbibigay ng donasyon. Hindi tayo nagbibigay ng kontribusyon. Hindi tayo nagbibigay ng ayuda. Lalo tigit, hindi ka nagbibigay ng limos. Ang iyong offering ay isang pagsamba sa Panginoon. In the book of Genesis, chapter 22, verse 5, you can read the story where Abraham offered his son to the Lord and he called it worship. I'll show you the verse. Genesis 22, verse 5. He, referring to Abraham, said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy," referring to his son Isaac, "I and the boy go over there over the mountain, the Mount Moriah. We will worship and then we will come back to you." Ang sabi ni Abraham sa kanyang mga katulong, "Maiwan kayo dito. Ako at ang aking anak ay pupunta sa ibabaw ng bundok." Anong gagawin nila sa ibabaw ng bundok? Sasamba kay Yahweh. Sa anong paraan? Sa paghahandog. Ihahandog ni Abraham si Isaac sa ibabaw ng dambana at tinawag niya itong pagsamba. Tandaan mga kabiyaya, at doon sa mga nanonood sa broadcast na ito, ang pagbibigay ay isang pagsamba. Hindi ho kailangan ng Diyos ang pera mo. Mas mayaman ng Diyos kaysa sa iyo. And the mere fact may pera ka, binigyan ka lang ng Diyos ng pera. Hindi ikaw ang may-ari ng pera mo. Pahawak lang yan ng Diyos sa iyo. Ang dalangin namin maging matapat kang katiwala. Binibigyan ka ng opportunity ni Lord na sa pagbibigay ng iyong offering, nakakasamba ka. Kaya lang dapat kusang loob. Kusang loob. Danga lang yung iba, walang loob. Kaya pinapaalalahanan. Wala silang lamang loob. Kaya hindi sila nagkukusa. Kaya mga pastor, palagi nagpapaalala. Kung minsan, sobra na sa paalala. Laging napapaalala. Dahil sa kagustuhan nga ng pastor na makasamba ka. Pero matagal ka ng Kristiyano, di ba? Ubanin ka na. Sa pagka-Kristiyano, tagal na. Dapat sana hindi ka na pinapaalalahanan. Kusa na yang pagsamba. Kaya kapag offering time, natutuwa ka kasi may pagkakataon ka para sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Can you say amen? Now look at the verse. Proverbs chapter 3 verse 9. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Ang ating mga kayamanan na bigay din ng Diyos sa atin ay kapag inihandog natin sa Diyos, napaparangalan natin ang Diyos. Pinaalala ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano dito po sa New Covenant Church na ang ating pagbibigay ay bahagi ng ating pagsamba at ito mismo ay isang pagsamba. 1 Corinthians 16 verse 2. I'll be reading from TEV, today's English version. Every Sunday, each of you must put aside some money in proportion to what he has earned. Save it up so that there will be no need to collect money when I come. Ibig sabihin, pinahahanda ni Apostol Pablo ang offering ng mga taga-Korinto bago pa sila pumunta sa bahay-sambahan. Ibig sabihin, nasa bahay pa kayo, alam nyo na kung magkano ibibigay nyo kay Lord. Yung iba nga naitabi na, naisobre na. Hindi kayo dito nagpapasya. Yung iba, kapag tinamaan sa sermon, hindi nag-o-offering. O yung iba, binabawasan yung offering. Yung iba naman, pag na-bless sa sermon,
dinadagdagan yung offering. Sa makatwid, ang offering mo ay lumalabas base sa iyong pakiramdam. Tumataas kapag tumataas ang presyon ng iyong dugo. Dahil excited ka. Bumababa, pag bumababa ang presyon ng iyong dugo, sapagkat parang pinatamaan ka. Kulang na lang banggitin ang pangalan mo. Ramdam mo, ikaw ang tinutukoy ng pastor. Sabi mo, hindi ako magbigay muna. Pinatamaan ako ng pastor. Hindi lugi ang pastor. Lugi ka. Kasi yung opportunity sumamba, na miss out mo. Let me show you this verse from different translations. Look at this from New Century Version. Same verse. On the first day of the week, referring to Sunday, each one of you should put aside money. On what basis? As you have been blessed. Ang sukatan ng pagbibigay ay ayon sa pagpapala na tinanggap mo kay Lord. Kaya nga ang ating turo, hindi ka nagbibigay para pagpalain. Nakapagbibigay ka dahil pinagpala ka na ng ating Panginoon. Come on, give Him praise. Itaas ang kamay ng mga pinagpala ng Panginoon. Come on, let me see. Yan ang mga kamay na mag-o-offering. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Save it up so you will not have to collect money after I come. Sabi niya, itabi nyo na para wala nang pilitan. Kung minsan, pag nakatutok yung offering cloth sa dibdib mo, parang feeling mo, hold up. Dapat kusang loob. Dapat bago dumating ang offering cloth, naka-ready na yung offering mo. O kung anumang paraan ng koleksyon, dapat nakahanda na. Tandaan, hindi para pagpalain, kundi pinagpala na ng Panginoon. Now look at this from the Message. I consider this very graphic, very, very clear. 1 Corinthians 16:2. Every Sunday, each of you make an offering. Malinaw po ba yan? Make an offering and put it in safekeeping. Dapat nakatabi na. Sa bahay pa lang nakatabi na ang offering mo. Safekeeping. Be as generous as you can. When I get there, you'll have to eat ready. And I won't have to make a special appeal. Ibig sabihin, hindi na ako mag-appeal. Hindi na ako makiusap pa. Hindi ko na kayo pigain. Hindi ko na kayo pilitin. Kusang loob na. Bago kayo pumunta sa church, naka-ready na yung offering nyo. Hindi yung parang pinipilit ka. Pinapasaringan ka. Dinadramahan ka ng pastor. Kaya maraming pastor, parang best actor. Kung pastora, best actress. Paiyak-iyak pa sa pulpito. Nang kinakain daw nila, buto-buto na. Para lang mapilit ang mga membrong magbigay. Ano ba namang klaseng pagsambayan? Parang lumalabas ng offering mo ay contribution doon sa pastor. O kaya yung offering mo parang ayuda doon sa pastor na walang makain. Diyos ko, bakit nyo naman pinabayaan ang pastor nyo ng ganyan? Kawawa naman. Tulungan niyo yung pastor ninyo. Pero ang offering ay hindi tulong sa pastor. Ang offering ay para sa Panginoon. Palakpakan si Lord. Ang offering ay para sa Panginoon. Na kung gusto niyo tulungan yung pastor, you can do it separately. Pero yung offering nyo, every time we come together and worship, and we offer to God, you are giving it not to the pastor, not to the church.
You are giving it to the Lord. Can you say amen? Because that is worship unto the Lord. Let's see them again. Everybody, look up here. Ito po yung live application. I want us to read this together out loud. Nakikita nyo po sa screen. At maging sa mga nanonood sa broadcast, let's do the live application. Ready, sit up straight. Fasten your seatbelt. This is the touchdown. Ready, live application. Scriptural worship. Number 1. Sing to the Lord. Number 2. Shout to the Lord. Number 3. Clap your hands. Number 4. Lift up your hands. Number 5. Dance before the Lord. Number 6. Play music to the Lord. Number 7. Give to the Lord. Lahat po ba yan ay ayon sa Biblia? Meron po ba mga bersikulo na nagbaback up ng mga katotohanan pong yan? Kapag yan po ba'y ating ginawa, yan po ba'y scriptural worship? Can we do that? Is it biblical? Is it doable? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. What is biblical worship? Number 1, a born-again worship. Number 2, a spiritual worship. And number 3, a scriptural worship. The big idea is, in Christ, I can worship God. Are you in Christ? You can worship God. And of course, we do not want to end this broadcast without giving you. We're talking to you who are watching this broadcast. We do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus and be saved. Because today is the day of salvation. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, itaas mo ang iyong kamay at sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Hihilingin ko po sa lahat ng mga kabiyayang narito sa bulwagang ito, samahan po natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito na nais tumanggap sa Panginoon. Taas natin ang ating dalawang kamay. Everybody, lift up your hands. Let us pray. Sumunod ka sa panalangin na bibigkasin ko. Ariin mo na isang personal mong panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sinuman sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po ay darako sa gawain ng banal na komunyon. Please get your communion elements, mga kabiyaya na nanonood sa broadcast, and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan
na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Minsan pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? One more time. In Christ, I can worship God. Are you in Christ? You can worship God. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito.